Good morning guys. What we have here is a problem on my jacket cooling fresh water inlet pressure transmitter. This is a pressure transmitter alarm. We've got here negative 0.04 megapascal. Then once this alarm is activated, what you must need to do is just double click this one, then go there, click this one. Once you click it here, you will know and determine where the sensor is connected. Normally it shows to you the name, the value, tag number is 4 to 20 milliampere, and the DPU type RAI16 meaning remote analog input signal. Then it has a location here. The location is on 0528 RAI16 528 channel 9. So we must need to check the DPU number. The DPU number here is 528 and channel 9 and terminal 28. We will look on it. So guys, kung titignan nyo rito mga guys, meron ako ditong DPU cabinet, no? Yung DPU cabinet na yan, dyan yung makikita yung mga DPU number. So doon sa HMI panel ng remote operating system natin, meron tayong 0528, note na DPU, tapos sabi niya channel 9. So dito makikita niyo yung mga channel number. Channel 9, ibig sabihin ito siya, no? Channel 9, yun, meron siya rin yung channel 9, tapos nakalagay doon 528. Sabihin ng 528, no? Dito galing at nakakabit yung wire sa 528. So mapapansin nyo dito meron tayong number 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Since channel line ang pinag-uusapan natin, yung channel line na yan, yan yung ilaw. Doon dapat nakailaw yan, dapat doon, no? Ngayon yung 28 na sinasabi, yun yung dapat na terminal number. Pero dito yung actual na number niya ay SAU1 JME3 13 red, tapos X1 081 at saka 082. Dito nakakabit yun, no? Sa terminal 10 and 9 and 10. Doon sa mismong HMI nakalagay 528, pero dito wala kang makikita ang 528. So dito siya nakakabit sa channel 9. At least alaman natin, no? Check natin sa baba kung ilan yung milliampere value. Dahil naka-alarm ito, no, i-check natin kung ano yung alarm values niya na nakaset dito. I-double click nyo lang to, tapos punta kayo dito sa portion na yan, no? Pag nakapunta na kayo sa portion yan, meron kayo mga tabs, mamimili kayo kung saan dyan. Dito tayo sa alarm parameters. Then dun sa alarm parameters, mapapansin nyo, no, meron dito nakalagay na set value. Low alarm is 0.25 megapascal, tapos yung low alarm 0.35. So ibig sabihin mga guys, no, meron siyang 0.35 na low alarm at meron siyang 0.25 na low alarm. So yan na ang naging problema natin. Kaya chinecheck ko kung totoo ba yung pressure na to at saka itong 0.25 at 0.35. So para ma-counter check natin yan, no, mineasure ko yung current kanina rito, which is yung current ko kanina. Kung titignan natin, mukha namang okay. Checkin ko yung local pressure gauge doon sa baba.
So ito nga pala yung ME engine, no? 5S60. Ito nga pala yung system ko. Tapos naman, napapansin nyo dito guys, meron ditong gauge nakalagay, jacket cooling water. Ayan o. Yung jacket cooling water na yan, meron siyang pressure gauge. Dito nakalagay is 1, 2, 3, 4, tapos 4.5 bar. Ayun, dahil mataas yan, yan natin to, baka nakasarado to. Yun, mapansin nyo, no, may nagsara nito, may nagsara. Subukan natin itong buksan, no. Kapag binuksan natin yan mga guys, isabihin naka-open na yan. Kung naka-open yan, syempre, no, dapat papasok dito yung pressure. Yung pipe na yan, pag sinundan nyo yan mga guys, papunta yan doon taas, papunta yan doon dito, papunta doon. Ayan yung pipe, papunta dito yung pipe. Dito, no, ito yung low alarm, no, loss across engine, yung jacket cooling, dito siya. Ang pwede ko na lang magawa dyan is nasarado ko to, tapos tanggalin ko to, ginagawa naman. Ayan mga guys, bali tinanggal ko na muna yung wire na isa, no, ayan, nakita nyo. Tapos itong black wire na to, no, kinabit ko yan doon sa black terminal ng aking multimeter, nakalagay yan sa puno. Nakaset na yan ng 20 mA DC. Tapos ang gagawin natin para ma-measure natin yung current, itatap lang natin yung tip dito, no, doon sa isang terminal. Alarm, no? Tapos yung alarm na yan, nag-generate siya ng 1.32 megapascal. Yan yung akin na generate. So ayan mga guys, ito yung DPU natin. So kailangan kong sukatin yung milliampere value. So dito, no? Ayan mga guys, ha, ilalagay ko tong test lead dito sa 10, no? Itong aking aking red prop, nakakabit din sa alligator clip, nakalagay yan sa terminal number, ayan o, JM313WH X1092. Sa 091 naman nasa power, tapos ito ilalagay ko sa kabila sa 92. Kumbaga sinilis ko yung aking multimeter, meron akong 15.59, no, milliampere. So 15.59. Ayan guys, kinabit ko na yung aking black probe, meron lang akong 15.64, 15.63 milliampere. Yan o, kita nyo. Ngayon tingnan ko doon sa loob, ano ba yung bar value doon. Nakakabit yung multimeter ko doon. Tapos gagawin natin dyan,
i-off scan natin, no? Ay, pag naka-off scan, naka-freeze yan. So, disable mo yung off scan. Yan ang magiging ano niyan, response. Tapos makikita mo yung reading, yun o, erratic. Yan, nag-erratic siya. So, dahil erratic yan, ibig sabihin, no? Pwedeng nagloloko yung sensor or maluwag yung terminal. Ang gagawin ko ngayon dyan, i-off scan ko muna yan, mga guys. Oh. Pag in-off scan natin yan, makita nyo, naka-freeze yung reading. So, tanggalin ko yung multimeter ko, ibabalik ko yung wire. So guys, so makikita nyo rito, no? Multimeter yung nilagay ko doon sa channel 91 at saka 92, terminal 91, 92, terminal 9 and 10 nung ating channel number 9. Nung erratic yung reading, erratic, no? Subukan ko ibalik yung wire, tingnan natin kung ano mangyayari. Ayan guys, bali binalik ko na yung 91, 92 sa channel number 9, terminal 9 and 10. So, tingnan natin loob. Ayan guys, andito na naman ako sa monitor natin, no? Yan, bali binalik ko na yung wire. Tapos syempre off scan disable tayo. Kita nyo ba? Yan, off scan disable. Yun, makikita nyo malikot yung reading, no? Malikot yung reading. So para hindi maging malikot yung reading mga guys, ang gagawin nyo dyan, punta kayo rito. Tapos kita nyo, tumatalon-talon, no? Diba? Pag tumatalon-talon yan, ang gagawin nyo dyan, dapat punta kayo sa trend, sa alarm parameters, tapos dito sa disable delay, no? I-yes nyo to. Pag na-yes nyo yan, yes, i-okay nyo yan, tuloy-tuloy pa rin. Tapos oy, sabihin may problema talaga yung sensor ko, i-off scan muna natin para hindi maingay. Yan, naglolo ko yung aking sensor, erratic ang reading. Yan guys, so meron siya reading na 1.32. Nag-a-alarm tayo, so dapat hindi yan mag-alarm. Tingnan natin yung sensor doon. So guys, sasarado natin to. Pag sarado natin, tatanggalin ko yung sensor. Para masarado to, dapat pinitin mo siya na yan. Tinanggal ko muna yung kanyang feeder valve, para malaman natin kung ang dahilan ng erratic reading nito ay meron ba siyang bubble sa loob. Tingnan ko dun sa so nandito ako ulit, no? Tanggalin ko yung off scan, disable ko siya. Yun, kita nyo mga guys, no? Hindi na naging erratic yung reading dito, hindi na siya erratic. Ibig sabihin, no, meron siyang 327.6 megapascal kung naka-open, no? Tignan nyo to, oh. Off scan, disable na siya, no? Kanina
nung merong tubig doon sa linyada, erratic yung reading. So malaking percentage ng dahilan kung bakit erratic yung reading ay nagkaroon ng bubbles doon sa loob. So sa ganyang case, palalabasin muna natin yung bubbles doon sa pipeline. Okay, scan ko muna yan, tapos pupunta uli ako doon sa baba, i-bleed off ko yung pipeline nya. Malamang nagkaroon ng hangin yung ating sensor, kaya ganon. Kapag na-bleed off ko at ganon pa rin, ibig sabihin kailangan ko nang palitan yung pressure transmitter. Dapat dahan-dahan dahil medyo may tubig, no? Yan, kita nyo, may lumalo pa na tubig, nakahangin. Yan, no? Yan, pinapalabas ko yung hangin sa tubig. Antayin lang natin na tumulo yan hanggang sa lumabas yung bula. Wala ng bula yan, sarap natin ulit. Okay guys, sarado na yan. Diba? Init. Sarado ko na yan. Okay. Jacket ko ni press butter inlet ang ating bell engine. So pinasingaw ko na yan guys. Wala nang agad sa loob yan. Sana okay na yung reading. Babalik ko yung sakit. Yun, pinalik ko siya erratic, no? Gagawin natin dyan, tanggalin ko yung wire. Oh. Di ko smoke, eh. Ako na alarm ba? Oh, iba yo. Oh, alarm naman yan. Hindi ko ba? Ayaw siya ng pumarap. Oh. 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 Sige, tanggalin ko doon. Kahit ayaw niya mag-scan, tanggalin natin dito mga guys. Ayan, no? Tanggal na siya, no? I-scan natin doon. Alam mo, di ba? Ayan guys, ito yung kaibigan ko. Pag di ma-off scan, Wala, di ba ka na? Nangyari ito. yun ang gagawin niyo mga guys. So tatanggalin niyo lang yung wire doon, no? Ito T26 inlet pressure, off scan, no? Double click nyo lang ito mga guys, tapos off scan enable. Ayan, okay na, naka off scan na siya, no? Verified ko na yung pressure transmitter ang sira. So no, yan yung kanyang off scan pad. Okay, so para makita nyo yung kanyang engine history, punta lang kayo dito sa tabular view, tapos no, home, mimics, punta kayo sa engine overview, then ME. Yan, makikita nyo, no, meron siya dito reading na 327.64. So verified natin mga guys na talagang sira yung kanyang pressure transmitter. Hahanap tayo ng spare para mapalitan natin yon at tayo ay magre-request. Tanggalin ko na to mga guys. Tanggalin natin to. Tanggalin na to. Meron yung dalawang halid gauge. So yung isang halid gauge, yung pangalawang halid gauge. Kali kapalitan natin ang bago to.
Kaso lang yung spare gamit na. Kaya nakikakabit ko dito. Ayan. So pag tinanggal nito, makikita nyo, no? May rubber doon. Sa magpapalit ng sensor, dapat parehas, identical siya. Pressure transmitter, MPF 100. Tinanggal natin, no? Tinanggal natin. Tapos yan yung bagong kapit. I-open ko na yun. Yan, bubuksan ko na ito mga guys. So guys, pinulos ko muna yung valve dito. Pag-close, no? Tinanggal ko rito yung kanyang feeder valve. So expected natin dapat ang reading nito ay 0 mA. Pero dapat para pag walang pressure, dahil ito ay 4 mA, i-adjust natin na ng 420. So dapat ito gawin natin siya i-adjust natin yun. Bali yung span i-rotate ko lang na ng clockwise direction. So papansin mo from 2.7 naging 2.8 na siya. Adjust ko yung span at saka zero wing. Gusto ko makuha yung 4 mA. Masyado siyang sensitive. Inikot ko yung zero wing ng clockwise, tumataas yung current. So ang target ko dyan ay 4.0. Dahan-dahan lang ang pihit. Yun, 3.98. Yan, pwede na yan, no? Perfect natin, gawin natin 4. Yan mga guys, 4 mA.
milliampere na yan guys. Naka-open yung kanyang pivot. Babalik ko ngayon to, tapos bubuksan natin dito. Okay. Yan. Ayan, naging from 4 milliampere, nakasarado yung valve. Nung binuksan ko yung valve, naging 11.44 na siya. Tignan ko doon sa taas kung ilang ampere value, kung ilan yung pressure. Ang ini-expect ko na pressure dapat doon sa monitor ay sa jacket cooling water natin, no, nasa 4.5 dapat. Ayan guys, dito na naman ako sa monitor ko, no. So ito yung jacket cooling. I-off-scan natin siya. Yun. Pag in-off-scan natin siya, meron siyang 327.6 na reading. Tapos IFH. So alamin natin bakit, no? Pag disable, no, off-scan disable natin, yan siya. Off-scan value. So bago na yung sensor natin, pero wala siyang reading, no? Zero siya dito. Bakit siya zero? Hayaan lang natin siyang ganyan. Set channel 0.6, naging 0.6 na siya. Megapascal. From off-scan, dapat pag ito may value, no, pag disable mo yan, no, off-scan enable, pagka disable mo yan, dapat iset mo yung set channel, no. Pag click mo yan, magiging 0.6 yan. Tapos i-save mo yan, acknowledge mo ngayon, no. Ayan na, nag-blue na yan guys, nag-blue. Ibig sabihin, yan na yung pressure na nakukuha mo doon sa jacket cooling natin. So ito, yung value na yan mga guys, meron ditong local panels. Ito, no? Dito makikita mo dito kung ilang value yung pressure. Ayan, no? Pero kang 0 scale, 1 scale, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Tapos ito yung 0.6. Ayan. Yan yung 0.6 natin mga guys. So dapat itong 0.6 na to, dahil doon sa local gauge is 0.45, nandito lang dapat siya, no, 4.5 bar. Ibababa ko pa ng bahagya. Para maibaba natin to mga guys, dapat i-adjust natin doon sa mismong sensor yung span value. So ito, bababa pa ito. Checkin natin doon sa baba kung ilan. Ayun guys, ito yung reference natin, no, jacket cooling. Meron ako rito 4.6. Ibig sabihin ng 4.6 bar, yan yung 0.46 megapascal. So doon sa taas ang reading ko is 0.56. Kailangan maging 0.46. Sobra ako ng 1 bar. So i-adjust natin yung sensor, span, no? Nakikita niyo dito, no? Meron akong 11.45 milliampere. So
clockwise para bumaba ito. Lagay ko lang siyang 11.0. Yan, bumaba yun. From 11.45 lagay ko siyang 11.0 or 10.0. No? Yan, bumaba man. Iniikot ko lang yung span ng counterclockwise. Yan. So, meron akong 10.5, 10.48 pinakataas. So guys, ayan o, naging 0.55 na siya. Kanina nakita natin 0.6. Okay, 0.6, pero doon sa baba yung gauge 0.45, hahabulin natin. Dito makikita natin, ayan o, yung kanilang 0.56 naging 0.52 na lang. So from 11.5 mA ginawa ko siyang 10.48 mA. Ibababa ko pa para mahabol natin to. Yun ang tinatawag na calibration. Dapat identical yung analog na pinakikita dito doon sa digital at doon sa local gauge sa baba. Ayan guys, 10.48 from 0.56 naging 0.55 na siya. Babaan ko natin to. Gagawin ko itong 9.0. Ayan mga guys, again 8.46. So guys, napansin nyo oh, naging 0.41 na siya. Hahabulin ko ulit yung 0.46. 246 dapat dito siya guys, para pantay sa baba. Ayan guys, almost identical na siya, 0.44. Sige. Point ano na lang, 0.02 na lang hahabulin natin. Sige guys. Pasok guys. Ito, Korean akong kaibigan. Guys, pasok. Ayan, tsaka yung chip engineer ko na ayaw pa mag-chip engineer. Ito. Kinakalibrate namin guys yung jacket, cooling, fresh water, sensor. Dapat pagpantay dahil nasira yung aming lumang sensor. Ayan na guys, 8.45. Sobrang baba, gagawin ko siyang 8.55. Ikutin ko naman yung aking span na 0 ng clockwise para tumaas ng 8.55. Yan, 8.6. Gagawin ko sa 8.76, okay na yan. Okay. Yun guys. Yun, dito sa local 0.43. Okay no, 0.43. Tapos dito naman ang reading ko ay 0.46. Ayun mga kaibigan no, eksakto. So please subscribe to my YouTube channel mga kaibigan para hindi ako mapagod mag-share ng kaalaman sa inyo. Please thumbs up. Yan no, kita nyo, 0.46.
Click So, and subscribe. Please subscribe, Click and subscribe. like and share. Yun. Pag mga mechanical, nandito yung aking chief engineer na Last ayaw call pang mag-chief engineer. Number 1. Pag electrical, pwede nyo rin akong tawagan. Free. Walang bayad mga kaibigan. 24 hours. Yan na guys. 8.78. No? Yan na yung value ng aking bagong kabit na pressure transmitter with 0 to 10 bars. So tanggalin ko na yung mga connection, babalik ko na yung dati. Ito nga pala yung pinanggang kong sensor. So isa. Ito yung hindi na gumagana. Okay. Mga ibang sensor natin dito mga guys. So, meron ako dito yun, scavenging air, PT, meron ako dito piston cooling inlet, meron ako dito control air inlet, meron ako dito starting air inlet, no? At saka starting air inlet. Ito yung aking starting air valve. May mga limit switch dyan. So ito yung aking makina MAN BMW heavy engine. So guys, okay na. Tapos na natin yung problema dito sa aking 0528 GPU channel 5/28 terminal number 91 and 92 doon sa ating jacket cooling press button sensor na nasira. So dalitan ko yung sensor na 0 to 6 bar ng 0 to 10 bar range. So dahil dalitan ko siya ng mataas na range, kailangan pag ginamit mo yun, meron kang proper zero weight, then pag proper zero weight mo siya, tanggalin mo muna doon sa pipeline, i-click off mo siya, gabit mo ulit, i-open mo yung valve, then pag may makuha kang reading na magiging reference valve mo, yung pressure gauge doon sa baba. Pressure gauge doon sa baba, kung ano yung nakikita, dapat lang analog indicator. Saka digital valve. Okay guys. Good morning! Palabas kami ngayon ng port. Ito yung mga coal, oh. Coal. Nandito kami ngayon sa Russia. Ito yung Port Fairbanks. Kasama ko si Chief Cook. Dalawang chief ang kasama ko at saka si Chief Engineer. Yun. Napakagandang lugar to mga guys. Yun. Oh, yung barko namin nasa likod. Yun. So yan ang makikita nyo sa paligid. Yun. Picture muna tayo. 1, 2, 3. Yun. Stop. Stop picture. Yun. Hindi nabuo yung team namin dati. Ito yung barge na tinatawag. Yan ang barge mga guys. Diyan nilalagay yung ibang coals. Diyan tayo sumasakay. Yan. Ang ganda ng kanilang crane grab. Ito, yung coals. Uy. You know. Ito yung kanilang tren. Meron sila ditong tren. So